You can buy anything but not everything. Napakaganda ng quote na yan. Wala naman kasi tayong unlimited source of income na pwede nating sayangin sa lahat ng bagay. And today, gusto kong i-share sa inyo yung mga nabili ko over the past few years. Wala tong affiliation, wala tong promotion, honest reviews and recommendation for you. And I hope ma-enjoy nyo yung ganitong content because I'm planning to create more. So meron ako 10 na mai-recommend sa inyo. Ilalagay ko lahat ng pangalan sa baba kung saan ko nabili. And sa video na to, i-share ko din sa inyo kung magkano ko siya nabili. And i-share ko sa inyo kung saan ko siya ginagamit para may idea kayo. Magsisimula ako sa cheapest and then sa most expensive na nabili ko. So, sa Post-it, ang binibilihan ko nito ay Daiso. Gustong-gusto ko talaga yung stationery ng mga sucker talaga ako sa mga Japanese brand. Yung mga stationery nila dahil maganda yung quality tsaka pinag-iisipan talaga. I think around 150 pesos. Yun lang, sorry, hindi ko talaga maaalala kung magkano yung price ito. Ginagamit ko to as a reminder sa mga tasks na kailangan kong tapusin for the whole week. Nagsisimula yung task ko ng Monday. So, around Sunday evening, sinusulat ko na yung mga kailangan kong gawin for the whole week. Katulad last week, sabi ko kailangan ko magpagupit, then bubili ng medication. So, nagawa ko siya kanina. Yan, sinusulat ko to and then nilalagay ko yung post-it dito sa may harapan ng monitor ko. Mas natatapos ko yung mga tasks na kailangan kong gawin dahil nga nakikita ko siya. Journal. Sa ako kasi hindi naman ganun ka-interesting yung life ko para isulat ko ng isulat kasi paulit-ulit lang naman, repetitive, boring life. Pero sa loob ng utak ko, yun yung punong-puno ng ideas and kailangan ko siyang mailabas in a way. So ang ginagawa ko, journal. Magbabasa ako ng isang entry from this journal. Wake Up, yun yung title, Feb 2, 2020. So like 5 years ago. Naniniwala ako na pag mataas ang self-awareness mo, mas mataas ang chance ang maging successful ka in life. Kailangan mong ma-realize na di ka special para ma-motivate ka maging special someday. Kailangan mong ma-realize na the world is unfair para mabawasan ang mga reklamo mo sa bagay na hindi mo makokontrol. Kailangan mo maging aware sa mga bad behaviors mo para ma-replace ng good habits. So, medyo mahaba-haba pero ganun yung mga sinusulat ko sa journal. So, pagka may naiisip akong bagay na pwedeng magpa-motivate or magpa-inspire sa akin, sinusulat ko siya and then nilalagay ko rin yung date. Yung iba, may mga bagay ako na nasulat na syempre, after ilang years, nagbago na rin yung point of view or perspective ko. Doon ko din nakikita na nag-i-evolve ako as a tao. May mga times na pwede ko siyang balikan tapos ma-remind ako na okay, ganito pala ako mag-isip before. So yun, nakakatulong sa akin yun. Nagkano lang naman yung journal, 100, maybe 150 pesos, pwede kayong bumili sa Lazada. Dati, ang binibilihan ko ng plain t-shirt ay organic, kaya lang medyo manipis. Tapos nakahanap ako ng panibagong brand sa Lazada din. Ang pangalan niya Inspi. Lalagay ko na lang. Again, hindi sponsored, hindi affiliation. Pero gustong-gusto ko yung product nila kasi makapal. Pagka pumupunta ako sa Uniqlo, comparable yung t-shirt doon. Guess what? The price. Sa Uniqlo, siguro nasa 500 to 600 pesos. Pero yung similar style, similar quality na bibili ko sa Lazada, itong ang Inspi, nasa 170 pesos. Tapos pag may mga sale din, pwede nyo makuha ng 150 pesos. Simula nung naging minimalist ako, hindi ko na alam or hindi ko na maalala kung kailan huli akong bumili ng expensive na t-shirt. Pero dati, mahilig ako sa mga branded na t-shirt. Topman, Zara, Gap, Lululemon. Yun yung mga binibili ko na t-shirt before. Nike, Adidas. Kaya lang, ang nagiging problema ko sa mga yon, bukod sa sobrang mahal na, napaka-arte pa ng tela. Pag nagkamali ka ng laba o kaya masyado siyang nabilad sa araw, yung ibang tela tumitigas, tapos bumabakat yung hanger. May mga, ano pa nga ako dito, may mga set pa ako dito. Ito yung white. Yan. Siguro ang white t-shirt ko 5, ang black t-shirt ko 5, tapos meron akong siguro 3 brown t-shirt. Pare-parehas lang yun ang style. Pare-parehas ng size. And then pare-parehas lang din ang brand. Kahit saan ako pumunta, ganun lang yung t-shirt ko. 2 reasons kung bakit ko siya ginagawa. Una, vanity. Alam nyo yun, yung dati naaalala ko nung napakarami kong damit na iba-ibang style, iba-ibang brand. May mga times na parang nasa labas ka na, nag-iisip ka pa, what the fuck, sana hindi ito yung sinuot ko. Naiinis ako sa ganon, nai-stress ako. Sabi ko, sige, magsusuot na lang ako ng pare-parehas.
Pagka pumunta ako sa closet, wala naman ako ibang choice. Either white, black, or brown lang naman yung susutin ko. That's it. Okay na yun. Number 3. Natuwa ako nung nakita ko yung isang video ni PewDiePie. Tapos, same kami ng idea when it comes to shoes. Sabi niya meron siyang one shoe policy. Around 2016, 17, yan, 18. Yan yung mga panahon na ang dami kong sapatos. Iba-ibang brand. Pero ang gustong-gusto ko na yung mga hype na sapatos like Jordan 1, iba-ibang colorway, Ultra Boost ng Adidas, Vans, ganyan. Ngayon, meron na lang akong isang sapatos. Meron din akong one shoe policy. Sa akin, ito. Yan yung pinaka-classic na Converse. Like yung Converse na yan guys, nakarating na yan sa Qatar, sa Greece, sa Turkey, sa Japan, sa Palawan. Simula nung binili ko siya, yan lang yung sapatos ko sa lahat ng oras na lumalabas ako. Komportable rin siya sa akin. Siguro one downside lang ng Converse talaga yung sintas, no? Hindi nyo siya pwedeng suotin pagka nagmamadali kayo. Kailangan nyo umupo para isintas yung sapatos. Pero yan, that's a small price to pay. Magkano lang naman yung mga ganyan? 3,000, 3,500. Part din siya nung tinatawag kong simple lifestyle, basic fashion. Sobrang basic ko lang din talaga. Like, okay lang sa akin magsuot ng pare-parehas every time na lumalabas ako. And wala rin akong masyadong pakialam kung ano yung iisipin ng ibang tao. Hindi ako fan ng sling bag until nakabili ako ng sling bag. So, doon ko na-realize na sobrang useful pala ng mga sling bag. Tapos, naghahanap din ako ng mga reviews sa YouTube. And then, nakita ko yung isang review sa TomTok. This is the brand na ginagamit ko. I was super impressed sa ganda ng quality nito. Although, it's a little bit pricey para sa sling bag siguro kasi nasa 3,500 yung mga ganitong brand. Pero let me tell you guys, sobrang ganda ng quality niya talaga. Yung mga materials na ginamit dito, walang synthetic leather. Kadalasan kasi sa mga synthetic leather, nasisira yun. After 2 years, makikita nyo tutuklap-tuklap na yun. Wala kayong magagawa doon. Gamitin nyo siya or hindi, magtutuklap-tuklap yun. Kung gagamit naman sila ng all leather, okay lang din naman sana. Kaya lang, baka mas tumaas pa yung pricing. Pero sobrang happy na ako sa quality talaga nitong TomTok na to. Yung strap niya, makapal. Ayan. Tapos, kung tatanggalin nyo siya sa strap, malaki yung di ko alam kung anong tawag dito. So, mas mabilis siyang isuot or mas mabilis siyang alisin if aalisin niyo. Yung pinakamalaking zipper dito, kasya dito yung switch, kasya dito yung camera ko pag dinadala ko. Yung Pocket Osmo na camera ko. Sa harapan, pwede kayo maglagay dito ng mga barya or susi kasi pwede nyo ikabit dito sa susi. And then, dito sa part na to, pwede kayo maglagay ng cash. Nandito yung passport ninyo and nandito yung like ballpen or notebook. Mapapakinabangan nyo talaga yung mga sling bag. Hindi lang sa, halimbawa, ag-aalis kayo yung mga normal na lakad. Pag nagta-travel kayo, doon yung makikita kung gaano ka-useful yung sling bag. Dahil, ang dami kayong dadaanan sa immigration eh. Ilalabas nyo yung paisa-isa yung gamit ninyo na napaka-hassle. Kung may sling bag kayo, pwede nyong andyan na naka-ready na yung passport ninyo, kukunin nyo lang, bibigyan nyo doon sa immigration officer. Tapos, yung ticket ninyo or yung boarding pass ninyo. Like, I cannot emphasize kung gaano siya ka-useful pag nagta-travel ako. Next recommendation na kailangan nyo mag-invest para sa mga lalaki. Kung kayo naman hindi lalaki, babae kayo, ito yung pinakamagandang gift na pwede nyong ibigay sa husband ninyo, sa kapatid ninyo, sa boyfriend ninyo, tatay ninyo, tito, kahit sino makikinabang dito. A good shaver, electric shaver. So, hindi po ito dalawa, hindi ito dalawa-dalawa. Ito yung pinakaunang brand na nabili ko, Panasonic, nabili ko to noong 2013, mind you. Tapos nasira siya noong 2023. 10 years ko siya napakinabangan and everyday nagagamit ko. Hindi kasi ako napapakali pagka hindi ako nakapag-shave para laging malinis sa pakiramdam. Pagka ang kati kasi minsan pagka tumutubo na yung bigote ninyo, hindi naman tayo biniyayaan ng magandang jeans na mga malatipong Chris Hemsworth or Jason Momoa. Wala tayong ganong genetics. Minsan kasi yung mga bigote na kalat-kalat, nakakadiri kasi. So ito yung bagong brand na meron ako. Actually, this was a gift. Nung chinek ko siya online, mas cheaper to compared dun sa Panasonic. Yung Panasonic nasa 8,500, ito nasa 5,500.
you're done. Yun, linis na. Linis sa pakiramdam. Tapos bukod sa itong pang shave na to, meron pang ganito. Yan. Shaver. Tapos okay lang din siyang mabasa, no? Walang problema. And then kung halimbawa hindi na matalim yung blade, pwede nyo siyang bilhin separately. Yun yung kagandahan. Hindi kayo bibili ng isang buong electric shaver unless masira talaga to. So ang dami ko na-review. Next is this. Ayan. Yan ang susunod ay AirPods. Sa akin, AirPods Pro yung ginagamit ko. Although medyo nandun na tayo sa expensive part kasi nasa 15,000 pesos yung ganitong version. Meron silang newer version, AirPods 4 ata. Hindi yung Pro version na almost similar na rin yung noise cancelling features niya dito. So, halimbawa masira to, feeling ko yun na lang yung bibilihin ko compared to this. Kasi medyo, medyo masakit talaga. Bibili ka ng 15,000 for just a headphones, di ba? The reason I stick to AirPods kasi nasa Apple ecosystem ako. Meron akong Mac Mini, 2 laptop, iPhone, iPad. So, mas madaling mag-switch sa mga devices. Halimbawa, nag-play ako ng music dito sa Mac Mini ko and gusto ko mag-switch sa iPhone. Hindi ko na kailangan i-turn off yung Bluetooth dito. Automatic nag-switch siya dun sa iPhone. I think yung technology na yan ay patented ng Apple. Hindi naman hindi capable gawin ng mga Samsung or any other companies. Sadyang yung patent lang nasa Apple. Kaya, tapos ang ginagawa ng Apple, hindi nila binibenta. So, parang technically sila lang yung meron. Ang kagandahan para sa akin ng mga headphones or AirPods, yung convenience niya pagka nasa labas ako, gusto ko makinig ng music, makinig ng audiobook. Kung mahilig kayo mag-workout, this is the best headphones to get or any other wireless headphones. Kasi nga, yung malalaking earphones or malalaking headphones, hindi yun comfortable pag nag-workout kayo. Papawisan yun, malalaglag, babaho yung foam. Eventually, pag lagi siyang napapawisan, ito yung pinaka-the best choice pag nag-workout kayo. Nagsimula ako mag-work from home 2020. Tagal na rin pala, almost 5 years ago na rin pala yung nakakaraan. Dati ang ginagamit kong mga generic chair na office chair. Kaya lang lagi kong napapansin sakit ng likod ko. Pero yung dream chair ko talaga kasi Aeron, Herman Miller, if familiar kayo dyan. Kaso ang price kasi ng mga Herman Miller, holy shit guys, 85,000 pesos. Ang nahanap kong replacement for Herman Miller ay itong Seho M57. Nabili ko siya almost 10,000 pesos lang. Kaya lang ngayon, nagmamahal talaga So mag-antay na lang kayo ng sale dahil ito yung pinaka-popular chair ng Seho. Lahat ng features nandito na. Na-adjust ninyo your arm, natitilt ninyo, na-adjust ninyo yung height. Pero ang pinaka-gustong gusto ko sa chair na to, all mesh. So, breathable yung upuan. Hindi kayo pagpapawisan. Pinsan, pag yung upuan ninyo kunwari, leather yung sa butt part, mapapansin ninyo papawis yung hita ninyo tapos uncomfortable na. Ito, hindi ko siya naranasan. And imagine that, guys. I've been using it for 3 years. Never ako nagkaroon ng lower back pain. Never ko siyang na-experience. Talagang sobrang comfortable niya. And ako yung makakapagsabi talaga sa inyo na legit to dahil araw-araw po, kaya trabaho ako ng at least 10 hours to 12 hours a day. Avoid ninyo yung mga gaming chair. Ang marketing kasi ng gaming chair, hindi naman sa comfortability talaga, sa design. Kasi maganda talaga yung design ng gaming chair. Pero kung ang habol nyo talaga, comfortability, this is most comfortable chair na pwede ninyong mabili for 10,000. And I think that's a decent price para sa ergonomics chair. My first camera was Canon M50, nabenta ko na siya this year. Tapos nireplace ko siya ng FX30. Yan yung ginagamit ko to shoot this video. Pero may recommendation ako na camera sa inyo. This is the Osmo Pocket 3. Now, the reason why I recommend this sa majority ng mga tao, yung form factor niya, napakadaling dalhin anywhere. And yung quality nito is way better compare sa quality ng napoproduce ng phone. Pwede siyang mag-shoot ng D-Log. So, ibig sabihin, pwede nyo i-color grade yung footage ninyo. If kukunin ninyo yung creators package, ayan, so may kasama siyang microphone na magnetic. Walang receiver to, so pagka in-on nyo to, automatic
detect siya ng Pocket Osmo 3. So maganda mga pangkuha ng B-rolls, napakaliit niya lang. And marami din kayong accessories mabibili para dito online. So actually, ito yung isa sa pinaka-popular na camera na ginagamit ng mga influencers dahil napakadaling dalihin. Plus, yun nga, napakagandang quality for this camera. Siguro, the only problem of mine pagdating sa camera na to, walang flexibility. Ako, medyo may alam ako ng konti sa camera. Gusto ko yung mga may napapalitan yung lenses, na-adjust yung depth of field, na-adjust yung aperture. But overall, I highly recommend this camera sa mga mahilig mag-travel. Pag shoot kasi ng mga video na pwede nyong matago, ano yun luxury natin yun Hindi yun available sa mga parents natin or grandparents natin. Na yung mga video na tinake natin, pwede natin balikan yan after 30 years. Makita nyo yung itsura nyo after 30 years and 40 years. Nakakapakilabot nga minsan. Ngayon, pag bata tayo, hindi natin naiisip yan Pero pagdating nyo ng 50s, makita nyo, pucha, ito pala itsura ko nung bata-bata ako. Tapos, ito, ganito pala ako kasaya na nakarating ako sa ganitong lugar. Yung mga ganong bagay, ang sarap i-treasure nun. And tayo lang yung may luxury, yung generation natin ngayon para gawin yon. And kung halimbawa, hilig nyo rin create ng content, who knows, diba? Hindi nyo alam, baka ma-enjoy nyo naman yung pag-create ng content. Ito yung pwede nyong maging camera. So, yung pricing nung Pocket Osmo 3 nasa around 40,000 more or less. Pagka kinuha nyo lang yung camera without the creator's package, siguro 25,000, nasa ganyan. Check nyo na lang sa website. Sabi ni Archimedes, "Give me a lever and I can move the earth." Ibig sabihin, lahat tayo may tools na pwede natin gamitin para sa journey natin or para maging successful dun sa journey natin. Kailangan natin ng specific tools, right? Ang akin ay laptop. Give me a laptop and I can move the earth para sa akin. Kasi investing in a good laptop was a life-changing for me. Ang trabaho na meron ako ngayon where I can work from home. Tapos kung halimbawa gusto ko mag-travel, nakakapag-ibang bansa ako and then nakakapagtrabaho ko, hindi ko kailangan mag-leave. Although for some, pwede nilang tingnan yun na disadvantage. But for me, it's not. Kasi kaya kong kumita ng pera kahit nasa ibang bansa or kahit nasa ang lugar ako. So, yun yung kaya mas mai-recommend ko yung laptop compare sa mga PC or desktop. This is the MacBook M4 Pro. Nasa expensive part talaga siya. Pero masaya naman ako kasi I'm planning to use this siguro 10 years bago ko papalitan to. Parang sa work, alternative ko lang siya dahil pag nandito naman ako sa bahay, meron akong Mac Mini, meron din akong M1 Pro Max. So, yun yung ginagamit ko for work. Ginagamit ko lang siyang alternative. Let's say, magka-travel ako, yun yung gagamitin ko na laptop. Dahil 14-inch nga lang siya, so mas mabilis siyang ilagay sa bag. Kumbaga, mas hindi siya ganun kabigat compared dun sa 16-inch na M1 Pro Max ko. Last recommendation ko siguro sa inyo for today, I call it reminder. Now, iba-iba yung faith natin. Okay? May mga kanya-kanya tayong religion. May mga taong hindi naniniwala sa religion. May mga kanya-kanya tayong philosophy na fina-follow sa buhay. Pero mas magiging consistent tayo sa philosophy na yon if may symbol or if may nag-remind sa atin nung paniniwala natin. Okay, bungo. This shows perspective. If we live forever, why ever even get out of bed in the morning? Because you always have tomorrow. That's not the kind of life I want to lead. Ako, gusto ko yung idea ni Marcus Aurelius na memento mori. Medyo tabu yan sa Pilipinas dahil naniniwala tayo there's a life after death. Kaya lang, bakit mo pang hihintayin na mamatay ka para ma-experience mo kung ano talaga yung life? Ito na binigyan ka na ng life Ito yung life mo. So, gawin mo yung best mo para maging worth it tong lifetime na to. Ako, everyday, I always remind myself na maikli lang yung buhay. Pero yung death sa akin ay hindi siya masamang bagay. Kasi if you will take life for granted, eventually, pagdating nyo ng 40s or 50s, you will regret na, shit, sana pala nung bata ako, sineryoso ko ng konti yung buhay. Baka mas malayo pa yung na-achieve ko in life. Ayokong maramdaman yung ganon. At least ako, gusto ko pagdating ko ng 40s or pagdating ko ng 50s, masasabi ko sa sarili ko na, yeah, I did my best. So itong ring na to, yan,
Yun yung mga ito yung nag-remind sa akin nung philosophy ko na yon. Ayan, yan lang yung mga recommendation ko for today. I hope na-enjoy nyo tong video na to. Anyway, if you enjoy this, comment naman kayo sa baba. And don't forget to subscribe to the channel. Once again, guys, thank you for watching and have a great day. Bye-bye.